Grace, saang mga lugar sa atok ang pinakaramdam ng frost? Ella, ang lugar na kaninang madaling araw ng linggo, December 28, pinaramdam ang frost sa mga high elevation na lugar ng atok, partikular nga sa Sitio Inglangdad, Barangay Paway. Bandang alas 6 ng umaga, napansin ng mga residente ang pagbuo ng yelo sa mga dahon ng gulay sa sobrang lamig ng panahon. Ayon sa isang magsasaka na si Bobby, halos parang nagyelong mga halaman ng kanyang tignan ang kanyang bukirin kinabukasan. Nagdulot ito ng pag-alala sa mga magsasaka dahil maaaring maapektuhan ang ani lalo na sa mga gulay na madaling masira sa lamig. Sinabi naman ng ilang magsasaka na naaral na nila ang estratehiya upang hindi masira ang kanilang mga pananim tuwing tatama ang frost. Mas madalas makaranas ng frost ang mga matataas na lugar tulad ng atok sa panahon ng amihan. Pinayuhan ng mga lokal na opisyal ang mga magsasaka na gumamit ng maagang pagdidilig para maalis ang yelo sa mga dahon. Sinabi rin ng Benguet Provincial Agriculture Office na may mga hakbang na sila gaya ng water sprinkling at mga covered na taniman para maiwasan ang malaking pinsala. Sa kabila nito, naging kakaibang karanasan naman ang frost sa mga ilang mga turista na nagbakasyon sa atok. Ang iba sa kanila, unang beses pa lang makakita at makahaplos ng yelo sa mga pananim. Ayon sa mga turista, kakaiba at masaya para sa kanila ang makita ang nagyayelong gulay, lalo na't bihira itong maranasan sa Metro Manila. Ang Northern Benguet ay nananatiling pinakamalaking pinagmumulan ng highland vegetables sa bansa na nagsusupply ng mahigit 85% ng pangangailangan ng merkado o tinatayang 300 tonelada ng gulay araw-araw. Para sa mga turista, isa itong kakaibang karanasan, pero para sa mga magsasaka ng atok, ang bawat frost ay paalala na ang ani at kabuhayan laging nakataya sa lamig ng panahon. Ella, dito naman sa Baguio City kaninang umaga o kaninang alas 5 ng madaling araw ay naitala naman ang mababang temperatura na umabot sa 14.2 degrees Celsius. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero.